Lumabas ang batang babae para umihi. Bigla siyang nakakita ng isang puting dragon. Sa gulat, agad niyang tinakpan ang kanyang bibig. Takot na baka magising ang mga matatanda sa nayon. Lumapit ang batang babae sa harap ng puting dragon. Nang umupo siya, napansin niyang malubhang nasugatan ng puting dragon. May nakaipit na bakal na palaso sa ulo. Agad na kumuha ang mabait na batang babae ng kanyang kagamitan upang gamutin ang puting dragon. Pagkalipas ng ilang sandali, ganap na gumaling ang sugat ng puting dragon. Ngunit sa oras na iyon, napansin din ng mga matatanda sa nayon ang anyo ng puting dragon. Agad silang nagdala ng tao upang ito'y palibutan. Huwag tayong magpadalos-dalos. Nasugatan ng puting dragon. Wala itong masamang intensyon. Kahit na ipinaliwanag ng batang babae na wala itong masamang intensyon. Ngunit ang pinuno ng mga taga-nayon ay hindi nakinig. Nangako silang papatayin ang masamang dragon at gagawing sabaw. Nakita na hindi na maawat ang kanilang desisyon. Agad na ginamit ng batang babae ang kanyang kapangyarihan upang magtakda ng hadlang. At ang puting dragon sa likuran niya ay sinamantala ang pagkakataong iyon upang lumipad pataas. Sabi ng kasabihan, ang dragon ay lumilipad sa 9 na langit. Ang swerte sa pera ay tuloy-tuloy. Sa oras na ito, ang mga kaibigan na nanonood ng video. Sa 2024, tiyak na darating ang magandang kapalaran. Ang kayamanan ay darating mula sa lahat ng dako. Akala ko'y ligtas na ang puting dragon. Ngunit hindi inaasahan, ang puting dragon na umakyat sa langit ay naging masungit. Pati ang 9 na langit na emperor na si Yefeng ay hindi tumigil sa paghabol sa kanya. Upang maiwasan ang pagkasira ng 3 mundo ng Diyos na dragon. Agad na ginamit ng 9 na langit na emperor ang kanyang espada ng langit. Nagsanib siya ng libu-libong espada at nakipaglaban sa masamang dragon. Ang espada ay Samira. Gayunpaman, nang matagumpay na naipinad ng emperor ang masamang kaluluwa ng dragon, ang kanyang kasintahan ay biglang umatake mula sa likuran. Sa katunayan, matagal nang nais ng kanyang kasintahan na itaboy ang emperor, upang maging nag-iisa sa 3 mundo. Ngayon, nakita na ang emperor at ang masamang dragon ay parehong nasugatan. Agad niyang inilunsad ang nakahandang labanan ng 10 direksyon. Tiyak na ilalagay niya ang emperor sa panganib ng kamatayan. Nakita ang eksenang ito. Agad na binuksan ng Diyosa sa tabi ng Zuan Emperor ang proteksyon na banal na kalasag. Nagsikap na ipagtanggol ang kanyang Panginoon. Ngunit ang kapangyarihan ng pagwasak sa Diyos ay labis na malakas. Sa unang pagkakasalubong ng dalawa, ang banal na kalasag ay nagsimulang unti-unting mag-crack. Akala ng kanyang kasintahan na tiyak na mapapatay niya si Yefeng ngayon. Ngunit siya ay nagkamali sa pagtansya sa katapatan ng Diyosa sa Zuan Emperor. Sa kanyang huling sandali, pinilit niyang punitin ang kawalang katiyakan. Ipinadala ang isang bahagi ng kaluluwa ng Zuan Emperor. Nang muling magising ang Zuan Emperor, ngunit hindi inaasahang natuklasan ang kanyang sariling kaluluwa. Sa wakas, muling isinilang sa mundong ito, sa katawan ng isang walang kakayahang mag-aral ng sining. Agad na napagtanto ng Zuan Emperor na ang Diyosa ay nag-ubos ng kanyang buong lakas. Sa kritikal na sandali ay ipinadala ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Ito ang nagbigay daan sa kanyang muling pagsilang sa katawan na ito. At ngayon ay dapat na araw ng kasal ng orihinal na mayari na si Lin Feng. Ngunit siya ay naipit sa gitna ng gabi. Itinulak ang silid ng biyenan. Nalaman ng biyenan ang tungkol dito. Hindi lamang siya pinagtataga, at pati na rin ang kanyang kapatid na babae at ina, ay nahuli rin. Mas masakit pa, si Lin Feng sa oras na ito ay may mga sugat na sa kanyang mga daluyan ng dugo. Ang sitwasyon ay hindi maganda. Nakita niyang ina at kapatid na babae ay inaabuso ng isang grupo ng mga tagapaglingkod. Si Lin Feng ay talagang gustong tumulong. Ngunit napagtanto niyang wala siyang lakas, ngunit siya ay muling isinilang bilang isang Zuan Emperor. Sa pamamagitan ng isang piraso ng kanyang espiritu. Sapat na ito upang ayusin ang kanyang katawan na walang silbi. Pagkatapos ay pinilit niyang buksan ang kanyang isip. Ginamit ang natitirang kapangyarihan ng espiritu upang ayusin ang nasirang mga meridian. Sa ganitong paraan, tunay na nakontrol niya ang katawan na ito. Ngunit sa oras na ito, ang kanyang ina at kapatid na babae ay hindi sumuko. At lalo pang nasugatan ng 2 tagapaglingkod ang kanilang magagandang mukha. Sa oras na ang buhay ng mag-ina ay nakabitin sa isang sinulid. Natapos na rin ni Lin Feng ang kanyang pisikal na pagbabago. Sa susunod na segundo, siya ay biglang nakatakas mula sa 800 libra na kadena. Sinaktan niya ang 2 tagapaglingkod na hindi handa. Gayunpaman, iniisip nila, kahit na ang mga meridian ni Lin Feng ay muling bumangon. Siya ay hindi higit sa isang basura na hindi umabot sa unang antas ng pagbuo ng enerhiya. Kaya't puno ng tiwala, sinabi niya, na nais niyang ipakita sa binata ang lakas ng 3 antas ng pagbuo ng enerhiya.
Ngunit hindi inasahan ng magkapatid, na ang lalaking nasa harapan nila ay muling isinilang na Zuan Emperor. Isang suntok lamang ang nagpatamba sa tagapaglingkod na nasa ikatlong antas ng pagbuo ng enerhiya, na walang kakayahang makabawi. Ang dalawang tao ay nais pang lumaban kahit na sila ay malapit ng mamatay. Ngunit sa huli, sila ay hinailan ni Lin Feng, at pinigilan ng kanilang mga leeg. Nakita ito ng ina at agad na pinayuhan ng kanyang anak na umalis. Kung hindi, kapag nalaman ito ng pinuno ng pamilya So, siguradong hindi siya makakaligtas. Nang siya ay nasa gitna ng dilema, biglang may narinig na pamilyar na boses sa kanyang isip, kaya't agad na umalis si Lin Feng sa kanyang espiritu. Dumating siya sa dagat ng kaalaman. Hindi niya akalain na ang Teiko Zulong mula sa nakaraang buhay ay muling isinilang kasama niya. Nakita ito ni Lin Feng at nagpasya siyang i-refine siya upang mapataas ang kanyang kakayahan. Ngunit hindi inaasahan, ang demonyong dragon sa mundong ito ay biglang humingi ng awa sa kanya. Medyo may puso ka naman, di ba? Isa na lang akong natitirang kaluluwa. Ganito na lang. Hayaan mo akong manirahan dito. Bilang kapalit, maari kong ibahagi sa iyo ang aking mga teknik ng lahi ng dragon. At isasama ko pa ang pinakamalakas na teknik ng lahi ng dragon. Hongmeng Tonton Tianzhu, Hongmeng Tonton Tianzhu, ang Diyos na antas ng teknik ng lahi ng dragon. Ayon sa sabi-sabi, wala nang hindi kayang lamunin. Wala nang hindi kayang i-refine. Pati ang kakayahan ay kayang lamunin. Para sa gamit ko, handa ka bang ibigay ito sa akin? Ngayon, tayo'y nagiging isa, ano pang lihim na teknik ang dapat paghiwalayin? Ayaw mo bang bumalik sa Kangwang Tianjia? Hayaan mo bang magbayad ang mga nagtaksil sa iyo? Tama, ang mga nagtaksil sa akin ay kailangang magbayad. Sige, ayos, ganito na lang. Nagkasundo si Lin Feng at ang Demon Dragon, at nakuha ang pamana ng kapangyarihan ng lahi ng dragon, kasabay ng paglitaw ng isang sinag ng gintong liwanag sa kanyang mga mata.